So, para sa kaalaman ng lahat, this coming September 24, tama? September 24 yung ating 12th anniversary. 12 nga ba? 12 ano? Oo, kasi isang taon nang nagbuhat ng patak sa atin ay nag-13 sila. Tama. Magka-grow na naman. Anyway, so yun yung magaganap. And then at the same time, pag-uusapan din natin yung meron akong i-request sa ating praise and worship, sa worship team natin. Something na hindi naman urgent, hindi naman siya pressured sa time. Kaya pwede yung pag-usapan ito ng mas maigi. Okay? Konting request lang sa inyo actually. Tapos, at the same time, ay gusto ko pa rin i-remind ang lahat na this coming, yun nga, September 24 sa ating anniversary ay meron tayong mga gagawing activities. At sa program natin ay nilalatag na natin ng mas maaga nang sa ganun ay ma-inform ang lahat. I think, hindi ko pa nasasabi kung sino yung mag-MC sa atin, di ba? Kaya nga, pero hindi pa nasasabihan. Si Sis Rose lang ang nasabihan pa. Okay, sige. So, si Sis Rose at sino na ba yung Cassandra? Okay lang ba, Sis Cass? Anyway, so yun yung mangyayari. So, mag-MC si Sis Rose at saka si Sis Cass, and at the same time, may mga communicate please with Sis Matt para sa mga proposed activities. Kung meron kayong gustong idagdag sa program natin ay well appreciated yun. Okay, sige. So, let's proceed sa ating talk. Nag-ground talaga. Ayan. So, i-recite natin yung ating Bible para sa ating Bible anthem. Sabayan ninyo ako. Samahan ninyo ako. 1, 2, 3, go. This is my Bible. I believe in everything it says. I believe what it says I can do and what it says I have. God's holy word is my final authority. Therefore, I will not argue, neither will I disobey. Thank you, God, for giving me your word, my basic instructions before leaving earth. Amen. Yung ating, tawag dito, statement of faith kanina, sorry, nakaka-fix pala ito yung statement of faith natin na bago ko na yun, hindi ko lang mahanap kanina kung nasan yung bago, kaya yung old pa rin yung ginamit natin. Anyway, so much for that. Proceed na talaga tayo sa talk. Ayaw mag-text. Ayan. So, yung pag-uusap, aray ko! Kanina pa to. May galit sa akin yung mic. Ako din nag-ground kanina. Nag-ground din. Ayun. Ay. Hindi, tama. Okay. Anyway, so 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27 yung ating pag-uusapan. Pinamagatan ko siyang disciples discipline. So, the action between the wise and the fool. So, pag-uusapan natin ito kasi meron siyang mahalagang mensahe, of course, obviously sa atin, nang sa ganon, tayo ay mapunta doon sa kalagayan na gugustuhin natin. Marahil o madalas, karamihan sa atin, ang gusto ay sa ating buhay, hindi lang sa pang-physical na buhay, kundi lalong-lalo na sa spiritual na buhay, ang aim natin ay matapos ito ng may bunga yung pagpapagal natin. Ibig sabihin nun, hindi lang tayo umaattend para lang, kagaya ng sinabi ng MC natin kanina, para lang mag-gain ng something from this meeting, kundi lalong-lalo na para dumating tayo dun sa point ng end ng karera. Tama? Hindi ka lang umaattend ngayon, o hindi ka lang nagpe-pray, o hindi ka lang nagpo-follow up, o hindi ka lang nagpe-preach ng gospel for nothing. Kasi meron kang gustong i-achieve, yun yung dahilan ng lahat, di ba? Bakit mo kinakausap yung mga kapatid? Bakit ka kapag merong pinagdadaanan ay nagpupursige ka para makapagpatuloy sa yung spiritual na pamumuhay? Kasi meron kang gustong ma-achieve. At hindi lang yun nagtatapos, alam natin lahat dito sa mundong ito, kasi alam natin na ang pinaka-great na gusto nating ma-achieve ay yung sa kingdom ng Diyos. Pero, along the way, okay, kinakailangan natin daw itong discipline. Okay? At tayo bilang disciple, kinakailangan na meron tayong ganito na action nang sa ganon ma-achieve natin yung dulo ng goal na gusto nating i-achieve. Now, bakit ko nilagay dito na wise and the fool? Kasi, dahil nandito tayo sa kalagayan na yon, it's our choice.
kung lolokohin lang natin yung ating sarili o magiging wise tayo sa mga decisions natin araw-araw. Okay? So, para hindi ko may elaborate lahat sa ating introduction, mag-proceed na tayo sa ating pananalita. Now, along our journey sa pagiging Christian or pagsunod kay Jesus Christ, palagi ang Bible ay nagsasalita na ito daw ay kahalintulad sa isang sports. Lalong-lalo na madalas ay binabanggit dyan yung tungkol sa pagtakbo, di ba? Or sa isang karera ng pagtakbo. Na kailangan mong magpursige kahit pagod ka na, pagpapatuloy mo hanggang sa matapos mo yung finish line. Diba? Marating mo yung finish line. Now, sa isang manlalaro, okay, sino dito yung mga sporty na tao? Mahilig sa laro. Mobile game. Yun lang. Sige, kahit mobile games. 'Di ba meron tayong mga discipline sa paglalaro. Nandiyan yung kinakailangan relax yung kamay mo kasi kapag mabigat masyado yung pagdidiin mo sa paglalaro mo, 'di ba? It's either masira kagad yung device na gamit mo. Tama ba? Nakaka-relate? 'Di ba? Ganon din sa ating physical na paglalaro or yung sports, like for example basketball, nandyan yung badminton, ping pong or table tennis, lawn tennis, golf pag medyo mayaman-yaman, di ba? Or boxing kapag meron kang sama ng loob, di ba? Meron po siyang discipline. Okay? Dahil sa napakaraming ibig sabihin ng discipline sa part ng sports ay yung mga dapat mong i-consider in order for you to achieve the final goal that you want to meet. Ibig sabihin, like for example, sa isang boxer, kinakailangan niyang i-consider yung kanyang bigat or yung kanyang timbang. Kailangan niyang i-consider yung diet na meron siya. Dapat hindi heavy diet, si Matt and Brother Paul. Okay? Dapat yung kanyang cholesterol level ay maintained. Hindi siya dapat mababa, hindi siya dapat sobra. Lahat ng mga bagay na yon ay tinatawag na discipline. Ano pa? Sa kanyang training, meron siyang discipline. Kung napapanood ninyo yung mga nagiging training ng famous boxer sa buong bansa, si Manny Pacquiao, di ba, hinahampas yung kanyang tiyan. That is a part of his training. Sa part ng kanyang exercise, pumupunta siya sa mga matataas na lugar para doon mag-exercise. Merong discipline. Hindi lang yung disiplina sa sarili, kundi meron siyang ina-apply na discipline doon sa kanyang ginagawang activity. Nang sa ganon, ma-achieve niya yung gusto niyang ma-achieve. Di ba? Of course, isama rin natin yung kanyang lifestyle. Yung inilalagay na niya yung sarili or mina-mindset na niya yung sarili niya. Alam natin na si Manny Pacquiao, di ba? For example lang, 3 months or 4 months before ng kanyang laban, meron na siyang lifestyle or pattern ng lifestyle na sinusunod. Yun ay discipline. Okay? At the same time, doon din mag-apply yung general meaning ng discipline, which is tuturuan niya yung sarili niya na maging wise instead of a fool. Bakit? Kasi gugustuhin niya na kahit mahirapan siya along the way, okay lang, dahil sa kanyang training, as long as hindi siya maging sluggish. Alam niyo yung ibig sabihin ng sluggish? Ibig sabihin pabaya. Okay? Sino nang nakapanood ng anime na hindi One Punch Man yun? Ano nang pangalan nun? Yung si Ippo Makunochi? Baki! Baki hindi. Baki the Grappler yung kwan ngayon lumitaw ngayon Pero hindi ako kasi masyadong fan ni Baki. Pero same goes with it. 'Di ba meron silang training, meron silang pattern or program na kahit na hindi ito ganun kadali. Somehow, hindi ko kasi napapanood yung Baki, sorry. Pero yung point na hindi sila magpapabaya sa training, and once na nagpabaya sila sa training nila, ang outcome or ang resulta ng ginagawa nila ay useless lahat dahil eventually pagdating nila dun sa araw na yon, failure. Kaya nga, it's between a wise and a foolish decision. Etong si discipline. Okay, so puntahan natin yung 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27. Sabi niya,
Every athlete exercise self-control in all things. They do it for to receive a perishable wreath. Ano ito? Yung gantimpala. Pero hindi siya nagtatagal. Okay? Yung mga athletes daw, yung mga manlalaro daw, nagpupursige sila, nag-exercise sila with self-discipline, yung self-control, and all things, sabi niya. Bakit? Kasi gusto nga nilang i-achieve yung isang bagay, which is either trophy, karangalan, para hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para di sa nire-representa nila, for example, ang bansang Pilipinas, and so on and so forth, or sa school. Diba? Ganon din, yung gantimpala nila is papasok siya doon sa part na perishable, ibig sabihin nagtatapos. Okay? Sabi niya dyan, pero, but we, an imperishable. Kung ikukumpara natin yung ating Christian life or pagiging follower ni Jesus Christ, halos kalintulad tayo sa isang manlalaro. Yun nga lang, okay, yun nga lang, ang prize natin ay hindi perishable. Imperishable. Ibig sabihin, hindi nagwawakas, hindi nasisira, hindi kinakalawang, hindi inaamag. Okay? So kung ganun daw ang ginagawa ng mga athletes or manlalaro, how much more tayo? So I do not run aimlessly. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul. I do not box as one beating the air. Alam niyo yung pag-practice ng mga boxers, yung shadow boxing? Di ba? Para ba silang may sinusuntok pero hangin lang? Si Apostle Paul daw, hindi siya ganon. Hindi dahil sa nagbo-boxing din si Apostle Paul, kundi ihinahalin tulad lang niya ito sa ganitong pamamaraan, pero ang gusto niyang iparating sa atin na nagbabasa ng sulat niya is hindi siya or aware siya sa kung ano yung pinagte-trainingan niya. Aware siya sa kung ano yung pinaghahandaan niya. Okay? Sa verse 27 sabi niya, but I discipline my body and keep it under control. So papasok na dyan yung term na discipline. Okay? Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. So kung hindi ko gagawin daw ito, yung sinasabi ni Apostle Paul, kung hindi ko ilalagay yung sarili ko into a certain discipline along my way, walang kwenta yung preparations ko. Madalas na natin itong naririnig sa ating simbahan. Palagi na natin itong naririnig sa ating simbahan. Huwag ka lang umattend para sa personal gain mo. I-aim mo na ang reason kung bakit ka nandito is para madagdagan yung kaalaman mo at mai-apply mo sa daily life mo yung mga natututunan mo para nang sa ganon kapag umarap ka sa kalagayan, alam mo yung gagawin mo at mapagtagumpayan mo ito. Maging victorious na Christian ka. At hanggang sa kahuli-hulihan, sabi ni Lord, those who conquer will inherit the kingdom of God. Yun yung hugot dito ni Apostle Paul. So, I do not run aimlessly. I do not box in the air, sabi niya. Kasi alam ko yung patutunguhan ko. Kapag nilagyan ko ng discipline along my journey. Now, bakit ko sinabi na ito ay something in the middle between the wise man and the foolish one? Bakit? Kasi it's our choice kung didisiplinahin natin yung ating sarili or hindi. Kahit pa sino ang magsabi sa atin na kinakailangan natin itong gawin, maski ang Biblia mismo, kung hindi tayo mag-take heed at magiging foolish tayo sa bagay na ito, okay? Well, we will not expect na mararating natin yung kaduluduluhan or maging victorious tayo sa dulo. Bakit? Kasi lahat ng mga pinaghihirapan natin this time pa lang napupunta sa walang kabuluhan lahat. Bakit? Kasi we will not put discipline in our situation.
Kapag dinispise natin yung discipline, okay? Kapag binaliwalaan natin yung discipline, and by the way, hindi tayo basta-basta madidisiplin kung hindi natin tutulungan yung ating sarili. Okay? Kahit pa sabihin ni pastor na mag-pray tayo, umattend tayo, mag-preach tayo. Kung ang sarili mo ay hindi mo lalagyan ng sariling disiplina, okay? Ito pala, 'di ba meron tayong mga nakikitang meme sa internet, sasabihin niya, it's not the fault it's not the fault of pastor why somebody will crush their Christian life. Kasi kahit na sino ang magsasabi sa kanila, kung hindi nila pakikinggan ito at gagawin, baliwala. Okay? So may mga nakikita tayong ganon. So puntahan natin yung ilang mga scriptures na may kinalaman sa definition ng discipline. Sa Proverbs chapter 14 verse 16, sabi niya, one who is wise is cautious and turns away from evil, but a fool is reckless and careless. So, ang isang tao, once na inilagay daw niya yung sarili niya into self-discipline, okay? Siya ay wise, bakit? Magiging cautious siya. Ibig sabihin, maingat. Hindi siya basta-basta naghahabang ng paa niya nang hindi siya prepared. Okay? At iniiwasan daw niya yung evil. Ibig sabihin, hindi lang siya cautious, napaka-sensitibo niya sa kung ano yung gagawin niya ahead of time. Kung ito ba ay mabuti o hindi. Di ba? Yun nga lang, yung foolish daw, or yung, sa Tagalog, ito yung tinatawag nilang mangmang. Okay? Or walang alam. Ibig sabihin, anong gagawin ni foolish? Magiging reckless daw siya. Ibig sabihin nun ay basta-basta na lang na kumikilos. Without thinking kung ano yung magiging outcome. Careless daw siya. Wala siyang pakialam kung mapahamak siya o hindi. Foolish action daw yun. Now, think of a game na merong ganitong situation. Ako, ang iisipin ko, siguro ito. Chess. Sinong naglalaro ng chess? Chismis. Chismis daw pwede. Di ba? Huwag kayong mag-alala kung wala kayong chessboard, meron na sa cellphone. Yeah. Di ba? Pwede na maglaro ngayon. Meron ng kalaban din doon kahit nag-iisa ka. May AI na. Di ba? Master GM, yung Grandmaster level. Ewan ko lang. Di ba? Kahit yung easy level, hindi ako manalo eh. Hindi ako manalo. Anyway, di ba ganun sa chess? Bago ka mag-move, you have to think 2 moves ahead, 3 moves ahead. Na kung hindi ka sorry for the term, kung hindi mo pinag-iisipan yung moves mo, yung kalaban mo napakatalino. Bakit? Kasi meron siyang discipline. Kapag binove ko ito, hindi ko siya dapat i-risk nang walang kapalit. Kapag i-move ko yung horse, kinakailangan ng target ko ay queen. Kung mawala man si horse, at least mawala yung queen niya. There is a discipline. At kapag si foolish na player, basta na lang nag-move, sige, pawn, dahil nasa unahan sila, pawn, yan, sige, abante lahat ng pawn. Abay, do not expect victory. Okay? So, ganun din daw sa ating Christian life. Hindi ka basta-basta nagte-take action. Hindi ka dapat basta-basta nagsasalita. Okay? You have to think for it first. Diba? Ewan ko, I think na-share ko na dito yun, yung speak life na pananalita. Kung wala, ang isa na naalala kong sinabi ko doon, kung wala ka din lang sasabihing ikabubuti ng mga tao at ikabubuti ng iyong kaluluwa, mabutihin mo na lang na huwag kang magsalita. Diba? Kung ang sasabihin mo ay puno ng kasiraan, mas mabutihin mo na lang na manahimik. Pero kung ang sasabihin mo ay punong-puno ng buhay, yun, sige. Kaya nga mag-iisip ka bago mo sabihin yung mga bagay-bagay. Bago ka mag-chat sa kapatid o sa kanino man, kaibigan mo yan, o kamag-anak man yan, isipin mo muna kung ito ay makabubuti para sa kanya o something na marami kang i-consider. Meron kang discipline tungkol sa bagay na yan. Diba?
pipiliin mo yung choice of words mo. Yung mga ipopost natin na kadalasan yung sa wordings, pag-iisipan mo talaga maigi. Di ba? So, ganun natin siya ginagawa. Pag-iisipan mo bago ka humakbang. So, ganun din kapag pinag-uusapan natin ay ang pagsunod sa Panginoon. We have to think carefully, not carelessly. Di ba? We have to be cautious, not reckless. Sa discipline naman ng pakikipagkarera sa motor o kaya sa kotse man yan, o truck o traktor, hindi basta nakaapak sa silinyador. Actually, mas greater yung panalo mo kapag ginagamit mo yung brakes. Totoo yun. Brakes? Pampahinto yun, paano ka mananalo? Well, trust the process. Di ba? Merong mga ganitong discipline na kinakailangan nating i-consider. Along our Christian life, meron tayo bilang follower ni Christ na kailangang ilagay sa ating sarili as our self-discipline nang sa ganon tayo ay mapunta doon sa victorious Christian life. Hindi lang sa present life, kundi lalong-lalo na in the life to come. Okay? Now, kung meron man tayong gagamiting parameter or panukat, kung tayo ba ay nandun sa wise na nakalagayan, okay? Walang iba kundi titignan natin yon mula sa salita ng Panginoon. Kung i-check natin or i-assess natin yung ating sarili, kung kamusta na ba tayo sa ating Christian life, kung tayo ba ay nasa mabuting kalagayan pa rin ng ating Christian life, ang pinaka-the best para malaman natin yon on ourselves is kung i-assess natin yung sarili natin regarding our discipline in our Christian life. Yes, merong nagre-remind sa atin during 8 p.m. ng ating prayer, united prayer. Pero kahit na wala bang mag-remind sa atin, aware tayo. At nagjo-join tayo sa ating united prayer. It involves discipline. Diba? Another thing, well-disciplined ba tayo na kahit na hindi man tayo siguro sabihan ng ating mga house leaders or ng ating mga mentors or ni pastor o kaya ng mga kapatid na mag-preach ng gospel, ginagawa ba natin siya? Or kailangan pa tayong pukpukin? Diba? Sa ating pag-attend, kinakailangan pa rin ba tayong i-remind palagi ng kahalagahan ng pag-attend? Or meron na tayong discipline regarding this? Now, kung meron tayong panukat, kung kamusta tayo sa ating Christian life, kung tayo ba ay nasa kalagayan ng wise or foolish, pwede natin i-check yun sa pamamagitan ng ating discipline in our, sa ating paglakad. Now, puntahan natin yung sa Proverbs chapter 6 verse 23. Sabi niya, for the commandment is a lamp and the teaching is light, or teaching a light. And the reproof of discipline are the way of life. So sa pamamagitan daw ng discipline, okay? Hindi lang siya nagbibigay sa atin ng buhay, kundi ito yung daan talaga papunta doon sa eternal life. Kaya nga si Jesus Christ, siya yung way, truth, and life, di ba? No one comes to the Father except through me. Punong-puno siya ng discipline. Maaga siyang gumigising para ano? Oops, I'm not saying na mali yung ginagawa natin. Pero ano yung ginagawa niya? Maaga siyang gumigising hindi para magkape or magpandesal. Anong ginagawa niya? Pray. Diba? I'm not saying na hindi na tayo magkakape. Kape pa rin tayo. Kape pa rin tayo. Pero meron ba tayong discipline regarding this? Na ibig sabihin ay nasa top priority pa rin ba natin yung prayer natin? Diba? Kung ang commandment daw ni Lord ay lamp at teaching yung light or liwanag para mapunta tayo dun sa liwanag ng Panginoon, sundin natin yung commandments niya. Yung discipline naman ay yung magdadala sa atin, siya yung path na dadaanan natin papunta sa eternal life. So ganito kahalaga yung discipline. At marami, kung meron man tayong matututunan or pagbabasehan or makakarinig tayo ng mga disciplines na katulad nito, magtanong tayo sa mga medyo may katagalan na sa
pagsunod sa Panginoon. Lapitan natin yung mga matatagal na. For sure, meron silang may share sa atin. Diba? Hindi man siguro perfect yung kanilang pamumuhay, pero meron silang natututunan eventually. Kaya nga mahalaga yung mga kapatid natin na tumatagal na sa simbahan. The more na mas nagiging mahalaga sila na maging encouragement sa mga bago. On the other hand, ito yung magiging isa sa mga responsibilities natin. So pag-usapan natin, para bang introduction yung kanina? No, hindi. Kayo mag-alala, nasa middle part na tayo ng ating topic. So ano nga ba yung mga pwede natin i-consider in terms of disciples' discipline? Una, faithfulness. Dalawa lang ito, huwag kayong mag-alala. Sa part ng faithfulness, kinakailangan natin i-consider ito in terms of our discipline na training ourselves to honor God through discipline in terms of truth, love, and also our duties as a follower of Jesus. Anong ibig sabihin nun? Kapag tayo daw ay nagsabi ng tungkol sa faithfulness natin sa Panginoon, kinakailangan nandiyan yung discipline natin in terms of love. Anong ibig sabihin nun? Na anuman ang mangyari, hindi natin i-compromise yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibig sabihin nun, nakatatak na sa ating isipan na anuman ang mangyari, yung pag-ibig ng Diyos ang ipapriority ko. Anong ibig sabihin nga nun, Pastor? Paano ko ipapriority yung pag-ibig ng Diyos? Ibig sabihin, hindi mo siya i-compromise para bang itataya into something na hindi mo kabisado, kundi magiging cautious ka or mapag-ingat ka bago mo gawin yung isang bagay nang sa ganun hindi mo mabaliwala yung pag-ibig ng Diyos. That is discipline in terms of our faithfulness. Ano ba? Hindi mo din daw i-compromise yung katotohanan. Ibig sabihin, natutunan mo sa salita ng Panginoon yung isang bagay na dapat ay iwasan at ito yung dapat na daanan, hindi mo daw yun i-compromise. Didisiplinahin mo yung sarili mo na gagawin mo yung totoo at yung marapat na gawin ng isang follower kesa sa i-compromise ito or baliwalain ito at sumang-ayon ka sa mundo. Nasasabihin, ako ay Kristiyano pero okay lang na ganito ang ginagawa. Hindi pwede yun. Alam mo yung katotohanan, hindi mo siya dapat kino-compromise. Okay? Like for example, paparating ang December. Masyadong advance. November. Iko-compromise mo ba kasi meron kang mahal sa buhay na nawala? November 1, All Saints Day or All Souls Day sa 2 ata. Diba? Iko-compromise mo ba na, magtitirik ako ng kandila, hindi naman ako nakikita ni pastor. Sige, bahala ka dyan. Or didisiplinahin mo yung sarili mo na mali ito, sinasabi ng Panginoon, dahil hindi kandila ang way, truth, and life, kundi si Jesus Christ, kaya baliwala yung kandilang yan, or gagastos ako, maski man lang piso, para lang mabigyan ng liwanag yung mga mahal ko sa buhay na nawala na para sila ay makapunta sa karyan ng Diyos. Wrong! Nagigess yung ibig kong sabihin? Yun ang discipline natin in terms of our faithfulness. Examples pa lang po yan. Marami pa tayong mga pwedeng gawin na may kinalaman sa discipline in terms of our faithfulness. Nandyan si prayer. Nandyan yung pag-attend ng pagtitimay. Mga basic. Nandyan yung involvement natin sa fellowship. Tayo ba ay nakiki-fellowship pero pag yung fellowship natin ay hindi tungkol kay Lord. Pero pag tungkol na kay Lord, tameme na tayo. Kailangan natin ng discipline tungkol sa bagay na yan. Pag ang pinag-uusapan yung buhay ng may buhay o buhay natin, kinikwento natin yung buhay ng may buhay. Aktibo tayo pagdating sa buhay natin bilang Kristiyano, tahimik tayo. Sasabihin natin, diba? Kailangan natin ng discipline tungkol sa bagay na yan. Bakit? We are compromising truth. We are compromising love. Also, lalong-lalo na our duties as a follower of Christ. Bakit? Ano bang ginagawa na or trabaho or dapat na gawin ng isang follower ni Christ? Di ba ipakilala si Christ? Ikaw, tanungin ka, kamusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Kamusta ang church ninyo? Okay lang. Ano mga ginagawa nyo? Prayer. Attend. Baka mas marami ka pang pwedeng sabihin. Mag-share ka naman ng scripture. Acts 2:38. Ano yung meron doon?
Invite kita, punta ka doon. Ikwento ko sa'yo. Ngayon na. Hindi, mas maganda doon. Huwag ganun. Nasanay tayo sa ganun, pero hindi ganun ang discipline ng faithfulness. Anong sabi ni Lord? Be ready in season and out of season. Nasa church ka man o wala sa loob ng meeting ng church, preach the gospel. Diba? Be ready. Ibig sabihin, pinagdaandaan dapat natin. Hindi, marami akong ginagawa, meron akong labahan. Discipline ang kailangan. Kung gusto natin ma-achieve, marating yung dulo ng race at mapanalunan yung premyo na hindi nasisira, kailangan natin ng discipline. Mamaya alamin natin kung saan nanggagaling yung discipline na yon. Ano pa? Yung pangalawa ay patungkol naman sa testimony. Ito, tungkol sa sarili naman natin. Okay? Paano ko i-apply yung aking disiplina in terms of my testimony? Sabi niya dyan, training ourselves in ensuring the positive impact in our surroundings. Ibig sabihin, kinakailangan na masiguro natin na yung impacto, hindi, yung dating natin sa mga nakapaligid sa atin ay positive, hindi negatibo. Yung bang, sa ganung ginawa niya, Kristiyano kaya siya? Di ba? Doon papasok ngayon yung tinatawag nating discipline. Kapag ginawa ko ba ito, nagre-reflect ba sa akin yung liwanag ng Panginoon? O nakikita sa akin yung darkness ng buhay kapag yun yung gagawin ko? Now, when you go to the brighter side, you're wise. Kapag dinispise mo yung discipline in terms of this, foolish tayo. At wag nating asahan na pagdating ng araw tayo ay aabot doon, or umabot man tayo doon, wag nating i-expect na victorious tayo. Kasi hindi ka po pwedeng i-save ng pastor mo. Hindi ka po pwedeng i-save ng kamag-anak mo. Hindi ka po pwedeng i-save ng anumang mga bagay dito sa mundo. Ang may kinalaman sa kaligtasan mo, yes, nandyan ang Diyos, pero at the same time, meron kang kinalaman doon. Meron kang kailangan gawin. Meron kang kailangan i-work out. At para ma-work out mo yon, kinakailangan mo ng discipline. Sa Hebrews chapter 12 verse 11, sabi niya, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Lahat halos ng mga disiplina, in any situation, whether that is physical or pang-physical o pang-spiritual, sa umpisa, ito ay hindi siya pleasant, ito ay painful. Ibig sabihin, kinakailangan mo siyang pagtiisin. Bakit? For example, sino dito yung mga dating Katoliko? Na nung umpisa ay makikipagdebate pa, ipaglalaban na ang pagsamba sa ribulto ay okay lang. Di ba? Nung narinig mo, nasaktan ka, na ang pagsunod pala or pagluhod pala, even yung pagluhod pa lang sa ribulto ay hindi sinasangayunan ng Panginoon. Di ba? Ang hirap tanggapin. Pero once you discipline yourself to obey God, what matters most, then that's the time na nagbubunga ito daw ng peaceful fruit of righteousness. Hindi siya ganun kadali. Pero kapag nanatili tayong disiplinado sa bagay na yon, okay? Hindi lang yun ang example, kung hindi sa maraming bagay, hindi lang daw siya nag-i-steady sa ganon, it yields peaceful fruit of righteousness. Kanino daw? Doon sa mga tinuturuan at tinitrain ng mga bagay na ito. Another example, nahihirapan ako sa pag-attend dahil bago ako. Pamasahe ko, oras ko, mga bagay na kailangan kong gawin ay sinasakripisyo ko. Diba? Pero didisiplinahin ko ang sarili ko. Eventually, anong nangyari nung ako ay patuloy na umaattend at baliwala na yung sacrifices na yun, hindi ko na siya tinitingnan na sacrifice. Anong nangyayari? Diba? Mas minamahal ko na ang pag-attend at hindi na
Hindi na ako nabubuhay nang wala yung pag-attend. Eventually, anong bunga nito sa atin? Di ba? Malaking tulong tayo sa simbahan ng Panginoon. That is why, sinabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27, nabasa na natin ito kanina, every athlete exercises self-control in all things. In all things. Hindi lang some things. In all things. They do it to receive a perishable wreath. Ginagawa daw nila ito para doon sa prize na may hangganan, may kasiraan. Pero tayo, gagawin natin yon para dun sa imperishable, ibig sabihin hindi nasisira, ano yon, eternal life. Sino ang may ayaw sa eternal life? Meron ba? Sana wala. Gusto natin ng eternal life, di ba? Sabi niya sa verse 26, so I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to the others, I myself should be disqualified. Mababaliwala lahat yun kung hindi ako maglalagay ng discipline sa aking sarili. So, kanino nang gagaling yung discipline? Yun yung alamin natin ngayon. Okay? So, meron tayong three source of discipline. Una sa lahat, obviously, nagagaling sa Panginoon. Tinuturuan tayo ng disiplina mula sa Panginoon nang sa ganon, alam natin yung gagawin natin. Okay? Sabi niya sa Proverbs chapter 3 verse 11, my son, do not despise the Lord's discipline, or by weary of His reproof. For the Lord provides him whom He loves, as a father, the son in whom He delights. So, kagaya ng isang ama sa kanyang anak, ganun natin dapat ituring ang disiplina ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, kung paano tayo disiplinahin ng ating magulang, so much from God. Dinidisiplina niya tayo. Kung meron tayong dapat i-correct, merong dapat i-correct si Lord sa atin, didisiplinahin niya tayo. Kung kinakailangan na i-withhold niya yung mga promises niya para sa atin, para lang madisiplina tayo, gagawin niya yun. Kung kinakailangan na i-withhold niya yung prayers natin, gagawin niya yon para lang madisiplina tayo. Diba? Bakit prolonged yung paghihirap ko? Kasi merong pang gustong ituro sa atin si Lord. And while we are waiting, patiently waiting, sabi ng Panginoon, meron siyang itinuturo sa atin na iba pang mga bagay. At doon tayo natitrain. Yun yung discipline mula kay Lord. Na eventually, kapag tayo ngayon ay haharap sa isang kalagayan, alam natin yung gagawin natin. Bakit? Kasi meron siyang itinuro sa atin. Ganun siya palagi eh. Ganun nag-work yung discipline. We are encountering such a terrible things at merong itinuturo sa atin ng Panginoon at gagawin natin yon. Eventually, kapag napagtagumpayan natin yon, yung natutunan natin mula doon sa kalagayan na yon, yun yung magiging bala natin the next time. Na kapag umarap pa tayo ulit sa ganong klaseng problema, alam natin yung gagawin. Example. Pandemic. Sino sa atin yung nadisiplina na kahit Sunday ay meron pa ring meeting kahit pandemic? Ibig sabihin, tinuruan pa rin niya yung sarili niya na syempre nakakatamad bumangon, di ba? Hirap kang bumangon kasi medyo tumataba, alam mo na, malapit ang sala sa kusina, di ba? Very accessible ang kusina, so parating busog, di ba? Pag natulog, mahirap bumangon, etc. Pero dinidisiplina mo pa rin yung sarili mo para bumangon ng before 9 at mag-join sa live stream or fellowship meeting online. Sa dagupan ng discipline nila, hindi ko to pinagawa sa inyo. Kinakailangan para tayong umaten pa rin nakabihis. 'Di ba? Ibig sabihin para kang may pupuntahan pero naka-online meeting lang. 'Di ba? Tapos live stream lang, nandun hindi ka naman nakikita ng nag-host. 'Di ba?
Imagine mo yun, hindi ka naman nakikita na nag-join ka lang sa live stream pero nakapang attire ka ng may pupuntahan ka or alis ka. Ganun na naging discipline sa dagupan. Sa atin, hindi na natin yun in-apply. Pero sino yung mga natuto sa atin na kahit meron tayong kinakaharap na problema, the show must go on in our faith. Di ba? Natutunan natin yon. Eventually, napagtagumpayan natin yon. Sige, bigyan mo pa kami ng another ganun na level na pandemya. Alam na natin ang gagawin natin. Easy. Basic. FB10 lang yan. Solve na ang 1 oras at kalahating live stream. Di ba? Basic na yun sa atin eh. Bakit? Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na turuan tayo at disiplinahin tayo na i-priority yung kingdom ni Lord. So, sinong nagbigay nun na discipline sa atin? Walang iba kundi si Lord. Ano pa? Obviously, kung ganun si Lord, ganun din ang ating mga magulang. I'm not only talking about our parents, but also parents in the Lord. Ibig sabihin, yung mga kapatid na nagtuturo sa atin ng mga dapat na gawin natin. Di ba? Sabi niya dyan sa Proverbs chapter 13, verse 1, a wise son hears his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. Ang wise daw na anak ay nakikinig sa kanyang ama, sa instruction ng kanyang magulang. Ganon din sa mga kapatid na nagbibigay sa atin ng encouragement. Alam mo kapatid, kahit na nahihirapan ka, mag-pray ka. Ano ipagpapray ko? Bigyan mo ng detalye kung ano yung ipagpapray niya. Ipagpapray ko yung kapatid, ako yung nahihirapan, bakit siya ang ipagpapray ko? Hindi ba pwedeng yung sarili ko? Try mong ipagpray yung iba, bago yung sarili mo. Pakinggan natin yun. Di ba? Pero ang foolish daw or ang scoffer yung nanunuya. Niya magbagbagana dahil ito. Di ba? Dalaga rin problema. Ipag-pray ko pa, jay abali nga tao. Hindi siya makikinig, at kapag ikinurek mo siya, hindi pa rin siya makikinig. Sino yun? Yung mga scoffers daw, or manunuya. On the other side, ito yung mga unwise or foolish. So ganito, itinutukoy ng Panginoon ang tungkol sa disiplina, hindi lang ng mga parents. Of course, ang mga parents natin, mga kabataan. I'm talking about kabataan this time. Siguraduhin ninyo na anuman ang sabihin ng parents ninyo, as we have read in the Word of God. Hindi siya magiging madali ganon, hindi siya magiging pleasant sa atin. Pero kapag na-train tayo sa bagay na ito, it yields fruit, sabi niya. So, pakinggan natin ang mga parents natin. Kasi even us, we still obey our parents habang nandyan pa rin sila. Diba? Isa sa nawala during the pandemic, alam niyo kung ano? Ito. Pagmamano. Oo naman, syempre. Kunyari lumabas si nanay o si tatay para maganap ng makakain, magtatrabaho, or bibili man lang. Diba, hindi siya po pwedeng pumasok basta-basta at iabot yung kanyang kamay para pagmanuhan ng mga anak. Nawala yun. Ilang taon ang pandemic? Almost 3 years. Yung 1 taon pa lang, nawala na ito sa sistema ng lahat ng Pilipino. Aminado ako dito kasi even yung mga kids ko, nawala sa kanila ito. Which is applicable sa dahil merong ng pandemic. Ang naging problema, even until now, hirap na siyang ibalik. Hirap na siyang ibalik. Kaya nag-uumpisa ulit tayong ituro itong mga bagay na ito. Di ba? At dahil burado na ito sa kaisipan ng marami, na maski tayo, maski ako, minsan nakakaligtaan ko na magmano sa aking magulang pag dumarating sila. Nakakaligtaan ko na ito kasi nabura sa isip ko. Pero kapag ituturo natin ito sa ating sarili ulit, kung paano tayo tinuruan ng ating mga magulang tungkol sa bagay na ito, magbubunga ito ng napakabuting bagay. Wala ka nang makikita ngayon, o kung meron man, praise God.
Pero wala ka na halos makikitang ganun na disiplina ng mga bata. Hindi dahil sa ginusto nilang maging hindi disiplinado, kundi nawala na kasi ito sa sistema. So dear parents naman, kung kanina I'm talking about mga kabataan natin, I'm talking naman ngayon sa ating mga parents, even parents in the Lord. Ituro natin ng walang humpay yung disiplina. Huwag natin i-compromise. Kung paano mahihirapan yung mga tuturuan natin ng tungkol sa disiplina, even that is on the natural basis, yung pagbibigay ng respeto sa mga matatanda, yung ganyan, yung tutulungan mo yung nahihirapan sa pagtawid, o kaya meron mga students, kapag nakikita ninyong maraming buhat yung teacher ninyo, tutulungan nyo ba? Diba? Ito yung mga isa sa mga nawala. Sino sa atin? Asan kamay ha? Yung nakikipagunahan na burahin ang sinulat ng teacher sa chalkboard. Naranasan nyo? Sino yung mga nakaranas ng gano'n? Yung nakikipagunahan? Kamo nagkikipag-ulang uwi. Maski yun man lang, sabi ko, makagain ako ng points para makapasa. So nakikipagunahan ako. Ngayon, wala nang ganun. Sabihin mo yun sa estudyante, for sure, anong sasabihin? I volunteer my seatmate. Di ba? Noon, nung elementary kami, gate pa lang, nakikita na namin yung teacher namin. Kahit ang buhat lang niya ay yung bag niya, nag-uunahan kami. Na para ba kaming mga snatcher na kukunin yung bag niya. Ngayon, wala nang ganun. Kasi ang nasa isip na ng mga kabataan, mabigat din yung bag ko at hindi mo kinukuha, ma'am. Di ba? Reasonable enough. Bakit? Kasi wala nang nagtuturo din ng mga disciplines na katulad na ito. So, I call on to our parents. Huwag ho tayong huminto sa pagturo ng disiplina. Kasi isa din yan na source ng discipline. So, dalawa na. Una, from God. Pangalawa, from our parents. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? By the way, may nakalimutan akong banggitin dito, nakita ko. Yung pagiging courteous. Polite o magalang. Sino na dito yung mga wala nang ganun? Na ibaon na sa limot? Meron akong, ewan ko kung totoo ito, of course totoo ito, pero narinig ko sa isang kapatid, kwento ng kapatid, na yung transition ng church na Christ life, from very, anong tawag dito? Yung bang mahigpit? Ano nang tawag doon, Kuya Ron? Legalistic. To, yung extreme, down to very loose naman. Anong tawag doon? Basta yun, nakalis, nung nag-graduate daw ang CLA sa pagiging legalistic, napunta naman doon sa gracious, abusado naman eh. Na-over yung, na-abuse yung grace. Ano nangyari? Yung mga tao daw, ni maski magmano, hindi na alam. Yung mga kapatid daw, ni maski magmano ay wala na. Diba? So, naging katanungan ng mga parents na hindi ligtas doon sa mga kapatid daw na yon, naging Kristiyano ka lang, hindi ka na marunong magmano. Diba? Sakit nun. Kasi bakit? Ang nasa isip na siguro ng mga kapatid, mas importante yung katotohanan. Which is hindi dapat. Hindi dapat naalis pa rin sa atin yung pagiging polite natin, yung courteous natin, or pagiging magalang. Somehow, naririnig pa rin natin yung po at opo ng ating mga kabataan. Good thing, hindi yun naalis. Kasi kapag naalis pati yun, naku, wala na yung trademark ng Pilipinas. Diba? Yun yung trademark ng Pilipinas eh. Actually, walang English translation ng po at opo. Tama? Wala eh. Hindi ko makahanap sa dictionary. Anyway, pangatlo ay yung disiplina nang gagaling din sa ating sarili. Kasi ito yung magiging application ng dalawang nauna. So merong panggagalingan, pero pangatlo ay yung manggagaling na sa atin.
discipline from ourselves. 1 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, have nothing to do with irreverent, silly myth. Rather, train yourself for godliness. Train yourself. Ibig sabihin, huwag kang palaging umaasa na ini-encourage ka. Encourage mo din yung sarili mo. Wala, nangyayari. Wala namang nag-chat sa akin, hindi na lang ako aatin. Aray ko. Wala namang nag-remind, hindi na ako magpo-pray. Di ba? Hindi. Kapag walang nag-encourage sa'yo, kapatid, encourage yourself. 2 Timothy chapter 2, verse 15, sabi niya, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Siguraduhin mo daw na may present mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon na walang blemish. Present yourself to God as one approved. At ma-attain lang natin ito kung tayo ay naglalagay ng disiplina sa ating sarili. Naulit. Ayan. So, kahit ganun kahirap yung goals na gusto nating marating, alam niyo kung anong magbe-bridge sa atin? Yung discipline. Kahit pa napakalayo or mukhang suntok sa buwan, ano yung goal natin? This 2023. Una ay, hindi naman by order, pero kinakailangan natin makapag-plant ng cell group sa maski isa o dalawa o kahit na ilan na tumanggap sa atin sa isang school. Kapag meron tayong disiplina, i-bridge na tayo papunta sa goal na yun. Okay? Ano yung isa pa na goal natin? Makapag-outreach tayo at dalhin yung church sa community. Tama? Nagagawa na natin. Huwag mong kakalimutan, hindi yung congregation ang dinadala natin. Hindi yung CLA lang ang dinadala natin sa community. Ang simbahan ni Lord ay ikaw at ako. Ang individual sa atin ay dadalhin natin doon sa community. Para ano? Para makinig yung mga tao kay pastor lang? Hindi. Meron kang contribution doon. Yung pag-welcome mo pa lang sa kanila, yung pakikipagkwentuhan mo sa kanila, hindi sa worldly, kundi sa spiritual, ay napakalaking bagay. That is, it requires discipline. At para ma-achieve natin, na madala natin ang simbahan ng Panginoon sa tao, sa community, it requires discipline. Ang kailangan mong dalhin, hindi yung CLA, kundi yung sarili mo. Kasi ikaw yung church. So, saan mo ilalagay yung discipline? Sa church? Totoo, sa church. Hindi sa CLA, kundi sa sarili natin. So, ganun nag-work itong discipline. Kung nakikita natin na hindi nagbubunga yung ating ginagawa, i-continue lang natin at pagigihin pa natin yung discipline sa sarili natin. Bakit? Pangako ng Diyos, it will yield a fruit which is of righteousness. So, magte-take heed ba tayo sa discipline na dapat natin gawin? Or, kamumuhian natin or i-disregard natin ang discipline as a foolish man? And once again, nandito tayo sa part na ito kung saan kinakailangan natin ang discipline. Bakit? Kasi pahirap ng pahirap ang paglakad natin bilang Kristiyano sa mundong ito. The closer we get to the coming of the Lord, mas nagiging mahirap ang mga araw. So it's our choice if we will become wise or fool. It's our choice kung gagawin natin yung discipline na yun kahit pa mahirap, kahit pa masasaktan tayo, kahit pa hindi sanay yung katawan natin, kahit pa hindi yun yung pamamaraan ng buhay natin, or magiging foolish tayo at i-disregard natin yung mga bagay na yun. So bilang conclusion, 55 minutes. Tandaan natin ito, mga mahal kong kapatid.
A discipline will never compromise. A discipline will never compromise. Ang ibig sabihin nito, for example, kung gusto mong mag-workout para gumanda-ganda yung katawan mo, okay? Huwag mong i-compromise yung comfort na dadalhin sa'yo ng pagkain. Di ba? Gusto mong mag-lose ng taba. Pero pagkatapos mong mag-exercise or mag-training, kung ano man yung ginagawa mo, di ba? Sabay lamon. Hindi. Sinasabihan ko ang sarili ko ngayon, mga mahal kong kapatid, huwag kayong mag-alala. Di ba? Kung kailan naman ako nagsisimulang mag-achieve ng isang bagay sa aking katawan, doon naman ako napapanay sa sinangag. Tapos chili oil pa man din, o di mantika yun. So I'm talking about myself now. Baka sakaling kailangan din ninyo. Discipline will never compromise. Discipline will never compromise. Once it compromise, we are not on the process of discipline. Ganun lang kasimple yun. So once again, kagaya ng isang manlalaro na nangangailangan ng disiplina sa kanyang sarili sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay para lang mapanalunan yung prize na may kasiraan, kakakamoy na ako ng ulam. Ganun din. Kailangan ng discipline. Ako naman. Focus. Prito yan Lalong-lalo na sa atin na meron tayong gustong ma-achieve na eternal na buhay. Diba? Naamoy nyo din. Ano man. So, discipline my body and keep it under control. Yung tipong maganda na yung praise and worship tapos biglang may di ba Kevin? Discipline para sa aking sarili. Kasi lahat ng mga bagay na naririnig natin na hindi lang para sa inyo, para sa akin din. So we all need discipline. Even until now, we need discipline. Even me. So with that, we keep on disciplining ourselves. Maaaring manggaling ito sa Panginoon. Manggaling ito sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga magulang. Ganon din sa ating sarili. So maraming salamat. Doon natin iiwanan ang ating communion talk. Dahil sa wala tayong bisita, magpuproceed na tayo sa communion service. Pero bago yan, meron bang gustong mag-share ng kanyang realization or blessings mula sa pananalita? Open po dito sa harapan, since meron pa tayong enough time. Dahil walang magsasabi sa akin, walang mag-i-encourage sa akin, i-encourage ko ang sarili ko. Sino ang gustong tumayo dito sa harapan? Para mag-share ng kanyang realization or blessings mula sa pananalita. Okay, Sis Rose. Baka ikaw po ulit. So, yun po, gusto ko lang po i-share yung na-realize ko po. Sa discipline din po, isa po sa nakita ko, doon tinuturuan po tayong mag-humble down. Kasi once na nagpapaturo po tayo, inaalam po tayo, i-disiplina tayo, ibig sabihin, nandun yung pagpapahinuhod natin na may mga bagay na ikakatama natin na hindi natin alam. Kasi pag once ang tao or tayo hindi tayo nagdidisiplin, pinapakita lang po natin na nagmamataas tayo. So anong point bakit hindi tayo magpapadisiplin? So yun ang pinakita ko. Ang discipline ay nagpapakita rin or tinuturuan din po tayo ng humbleness. Yun lang po. Correct. Thank you, Sis Rose. Anyone? Yes, Ate Pep. Sa nakita ko po sa realization ko, tungkol po sa pananalita po. Ang pananalita po, kailangan po nga anuhin muna natin, pag-isipan muna natin para hindi tayo nakakapanakit ng mga kapatid. Kasi po, kung mayroong mga kapatid nga madali pong masaktan, sila po ay maaari din sila ay umalis. Yes. Kasi magsasabi sila, ganun pala sila. Pag nagsasalita ay walang respeto.
Kailangan bago tayo magsalita mga kapatid, isa lang alang natin nga ang ating pananalita, hindi tayo makakapanagit ng kahit sino mga kapatid. Yun lamang po, Pastor. Salamat po. Thank you very much. Totoo yung sinabi ni Ate Pen. Kaya nga, magiging careful tayo. Okay? Magiging careful tayo. Although ang rebuke, never siyang naging maganda sa pandinig. Okay? Never siyang naging maganda sa pandinig. Many times na nakarinig din ako ng rebuke sa akin. At dahil sa mga yun, unpleasant sa pakiramdam. Alam niyo yun? Kaya kinakailangan kong, siguro isa rin na naging paraan para sa akin na makapagpatulis. Nakita ko yung discipline sa part na yun na para hindi na ako pagalitan, gawin ko na yung mabuti. Lalo na sa paggawa ng talk, naku, napakaraming correction sa akin, rebuke sa akin. Maraming tapyas sa akin sa bagay na yun para ma-mold ako. At praise God, kahit papaano, nagbunga ito ng mabuti. Anyone pa? Sino pa? Nahihiya pa, sige na, encourage yourself, discipline yourself. Sino pa? Okay, Sis Cass. Para sa... ano po, yung realization ko po sa talk is pag wala po tayong discipline sa sarili natin, especially sa spiritual life natin, is madali tayong ma-shaken. True. Kasi pag hindi po natin ginagawa yung will ni Lord, para, syempre, wala po tayong disiplina, may mga time na magpapatuloy ka, tapos hindi na naman, papatuloy ka, hindi na naman. So, doon po nakikita na wala tayong discipline. So, madali pong ma-shaken pag ganun. So, sobrang important po ng discipline sa sarili kasi, ayun po, parang magpapatuloy tayo as long as i-discipline natin yung sarili natin. Kasi katulad nga po ng sinasabi na kahit naman gano'ng may awa sa'yo si Lord, kung ikaw mismo sa sarili mo ay walang awa, wala rin magagawa si Lord. So, yun lang po. Correct. Thank you very much. Naalala ko lang, scripturally, ang language ni Satan ay lies or pagsinungaling. Di ba? Pero ang behavior, attitude niya is no discipline at all. Kasi kapag there is no discipline, there is a proud or pride. And that is Satan. Wala siyang disiplina. Tama yung sinabi ng kapatid, may pag-ibig sa atin ng Diyos. Even kay Satan, may pag-ibig ang Diyos sa kanya noon. Pero dahil sa kanyang pride, sa kanyang sarili na gusto niya, gawin niya yung gusto niya, pleasure, etc., etc., saan nagdulot ito? Retaliation, rejection of God. Diba? So gusto mong maging kasing ugali si Satan, huwag naman sana. Diba? Sino pa? Mag-volunteer ba ako ng kapatid? Sino kaya po ba? Anyway, okay, si Ate Jane. 1 minute. Inunahan. Pasensya na kayo sa pagiging madaldal ni Ate Jane. Pero ito lang yung maraming napulot tayo, di ba, sa naging talk ni Pastor. Pero yung nag-strike sa heart ko, at alam ko na sa inyo rin, kahit gaano kaganda yung lahat ng naririnig natin sa pananalita, at kahit gaano kaganda yung mga naririnig natin sa fellowship, sa mga kapatiran natin, at sa lahat-lahat pa ng things of the Lord, lahat yun na it will help sa ating spiritual journey kay Lord. Pero, sa ating mismo manggagaling, yun, sa discipline na sinasabi ni Pastor na, kasi most of the time, nasa kanya-kanyang buhay tayo. Every Sunday lang tayo nag-meet up. Pero pag ikaw, sa sarili mo, natagpuan mo yung talagang personal conviction ng Holy Spirit, talagang doon talaga mag-step out ka na, maintindihan lahat, gawin yung mga sinasabi ni Lord. I once heard a testimony, ito real testimony ng isang kapatid na anak ng pastor. So yung kapatid na to, nagkaroon siya ng parang realization. Parang all throughout the years, narinig niya yung talk ng papa niya, pastor pero kinukonsider niya yung sarili niya na in and out ng church. Pero alam nyo, nakita niya one day yung sarili niya nung
sa kanya mismo dumating yung talagang, alam niyo yung discipline tsaka yung conviction na na-realize niya kung gaano kahalaga yung salvation from the Lord. That's the time na talagang nagpagamit na siya kay Lord. So, malaking tulong lahat ng naririnig natin kay Pastor sa mga talk at sa mga pananalita ng iba't ibang kapatid natin at sa mga iba pang fellowship, mentorings ng mga kapatiran natin, sa mga advices, lahat-lahat na sabihin mo na. Pero lahat ng yun ang naririnig natin. Pero kung halimbawa nasa bahay ka na, nasa personal mo ng buhay ikaw at hindi mo nakikita yun, bali wala lahat. So, yun yung prayer ko din mga kapatid. At ako rin everyday, pinapaalalahanan ko yung sarili ko na disiplina sa prayer life, sa pagbabasa ng Bible, at sa devotion. Kailangan yung tatlong yan, regular yan ang ginagawa mo para mapanatili natin na wino-workout natin yung salvation natin. So, salamat sa pananalita ni Pastor na na-refresh tayo sa araw na to. Nag-ground na naman. Thank you, Ate Jane. In relation to that, meron din kapatid na nag-share sa akin. Sabi niya, kahit sa edad kong to, siguro nasa 25 siya noon, 25 years old hanggang ngayon, meron mga correction pa rin sa akin yung papa ko, pastor yung tatay niya. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan, pero nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi ko sinunod yung sarili ko that moment. Na kahit masama yung loob ko at hindi ko naiintindihan at hanggang ngayon hindi ko pa rin naiintindihan yung point na yun, pero salamat kay Papa, sabi niya. Kasi hindi ako nandito sa kalagayan na to kung naging foolish ako. Of course, nire-revise ko na yung mga sinabi niya, pero ganun yung sound ng kanya. Yun. Siguro kilala na ni Sis Mad kagad kung sino yung tinutukoy ko. Yun. Okay, si Ate Ethel. Hindi, naging blessing ko na last week yata, pinost ko sa aking Facebook, just do it. Aramidam lang, parang ganyan. May meme yun. Small disciplines, repeatedly, babasit nga disiplina tibagi, nga aramidam repeatedly, ulit-ulit, with consistency, consistent ka, yung ulit-ulit. Every day lead to great achievements. Correct. And gain slowly over time. So, aramidam lang, parang ganon. Nagmamatter sa physical, pwede mong i-apply at syempre spiritual yan. Yes. Malalim, sa malalim na bagay. Correct. Sa spiritual. Pero nare-realize mo siya sa daily life, physical, kung ikaw mahilig sa ganitong gagawin mo para sa sarili mo, may ini-aim ka rin, ganyan-ganyan, o pag-exercise, o sports, o ano man, i-relate sa spiritual na mas malalim sa may isang mga Kristiyano. Then, huwag din kalimutan na maging proud ka sa sarili mo. Be proud of your accomplishments. Correct. And no matter how small, kahit nagbabasit nga dinisipline mo, jibagi, na naaramin mo. Sa iba, mga biglaan yan ang gagawin nilang mag-discipline ng kanilang sarili. Pero sa isang tao na ano lang na at least naaramin ko yung ganito, Yes, correct. Na i-contribute mo or Totoo siguro yun. na tumulong ka sa maliliit na bagay. Learn to celebrate and be proud of Yes, yourself. And correct. of course, in kay Lord. And no matter small they are big kay Lord. So, yan lamang. Totoo yun. Celebrate. Okay? Nabanggit ko kanina, baka may kumpara natin, sabi ni Pastor kanina, yung proud heart. Hindi tama yun. Tapos si Sister Ethel, sinabi niya, maging proud tayo sa achievements natin. Tama yung sinabi ni Sis Ethel, na kapag kahit man lang sa small, eto nakakita na kayo ng isang gamit sa bahay na from previously ay palagi nyo siyang ginagamit. Until such time na hininto nyo siyang gamitin, ano ang unang-una ninyo mapapansin sa kanya? Physically. Puno ng alikabok, tama? Hindi natin namamalayan na yung mga maliliit na piraso ng mga yon, maliliit siya, okay? Pero dahil sa hindi siya nagagamit, nagpapatong-patong yon hanggang sa maging visible yung alikabok. So as we discipline, even maliliit man na parts lang yung ginagawa natin, napakaliit siguro na step in our discipline, celebrate for it. Hindi ka naman sigurado yung ipagyayabang na, "Oy, tingnan niyo yung achievement ko. Out of 10, ang nakuha ko ay 1. Let's celebrate." Hindi mo naman siguro yung gagawin. Hindi yun yung proud na tinutukoy ni Ate Ethel. Okay?
So, marinig yung sinasabi ni Kuya Ron ngayon. Di ba? Kasi, Proud na ako sa 20. same goes for me. Ayaw kasi PMK, sa 20. Huwag niyong takutin yung tatlo. Ay, Naririnig nila. Ay, siguraduhin lang mas mataas. magkaiba yung proud heart ni Satan sa magiging proud ka because of your little achievements. Okay, i-celebrate mo pa rin yun. Okay, congratulate mo yung sarili mo. Okay? It's a trophy, it's a reward. Pero hindi dun magtatapos. Tama yung sinabi ni si Setel. Last, baka panahon mo na ito para magsalita. Last one, bago tayo mag-proceed. Wala na ba? Sige na, natatakot ka lang na humakbang. Huwag ka mag-alala kapag ginawa mo ito. Hindi lang ikaw ang magbe-benefit, even yung mga kapatid. Last one. 5, 2, 1. Gaganon na eh. Ulit. 5, 4, 3. Ibo-volunteer ko na to. 2. Force volunteer? Hindi ko na yan naasahan. Ipo-force volunteer ko na ba? Hindi, sige. Let's give it a try sa kanya next time. Wala na talaga? Okay, sige. So let's proceed. Si Ate Janice. Though hindi si Ate Janice yun Yung dalawang word, yung foolish and wise. There are lots of times in my life, in my personal life na nagiging foolish din ako. Ay, saka na lang, ganyan. Mamaya na lang, ganon. Malaki yung impact ng pagiging foolish na mga actions ko sa akin. Alam ko, kasi ako yung magbe-benefit, ako rin yung magsasuffer. So, Correct. encouragement ko sa sarili ko na in all aspects sa buhay natin at sa buhay ko din, maging wise tayo. Yun lang. Tapos, saglit nga, hawakan mo, Pastor. Basahin ko lang yung notes ko. Hindi, sige. Sige lang. Hindi po, Pastor, Ay. jahe naman. Sorry naman. Ayun. Ito lang, yung no one will clean the mess you make but yourself. Correct. So, imposible naman na yung basura mo, iba yung maglilinis o, 'di ba? Naalala ko lang din yung sinabi yata ni Sister Cassandra yata yun noon na gagawa-gawa ka ng parang mali tapos mag-a-ask ka ng forgiveness kay Lord. Ewan ko kung kay Sister Cassandra yun. So, 'di ba? So, let's choose to be wise and let's forget yung pagiging foolish. Although sinabi ni Steve Jobs na stay hungry, stay foolish. Pero sa ibang level ng Correct. foolishness naman yung sinasabi ni Steve Iba yun. Jobs. So yun lang, thank you. Actually, yung evangelical message may kinalaman dito. The price we paid for, the debt, sabi niya, the debt we pay, we must pay. So, every actions na ginagawa natin, meron siyang consequences. Obviously, kapag ito ay mali, diba? Obviously, kapag ito ay mali, we have to pay the price. Good news lang is, of course, in evangelical message, merong good news. There's someone who will pay for us instead of us. And that is Jesus Christ, of course. Pero it's a bad attitude na hindi natin i-acknowledge yun. Diba? So thank you very much, Ate Janice. Doon natin iiwan muna ang mga blessings and encouragement at realization. So, pasok muna tayo sa part ng announcement, konti, additional announcement. So, we are in need of committees this coming September 24. That is Sunday, last Sunday of September para sa ating anniversary. Meron dito, kailangan ng 2 kapatid for attendance. Kung sino man yung mag-volunteer para dito, ay please remind me to print out. Kailangan ko na din na malaman itong mga kapatid na gusto mag-volunteer. Pwede natin dito i-apply yung discipline. Also, ushers and usherettes. Obviously, ito yung mga taong nakatayo, hindi yung nakaupo. Di ba?
Sila yung magpapaupo sa ating mga bisita kasi meron tayong mga magiging bisita on that day. Dadalo si Pastor Eugene and company. Hindi ko alam kung sino yung isasama niya, pero rest assured si Kuya Andy at saka si Suking Kuya Edmore. Rest assured. Diba? At kung meron pa silang dadalhin ng mga kapatid, not quite sure kung sino yung mga. Pero meron tayong bisita from Manila. Yun na lang. At isa doon ay si Pastor Eugene Dakanay. At we are also expecting Pastor Bernie and Sis Lina, his lovely wife, of course, plus yung pilit itinatakwil pero nananatiling anak-anakan, si Brother Jeff. Okay, so kung meron pang mga darating siguro na anyway, basta meron tayong bisita, so we have to acknowledge them. Hindi lang syempre yung mga bisita natin, even yung mga kapatid, so we need ushers and usherettes. So I think 5 at the most will be enough. Tama? Marami na yun. O kahit 3 lang, 3 ushers or usherettes. I need volunteers para doon. So attendance, 2, ushers and usherettes, 3, food committee. Ito medyo ito kasi syempre we need to be more organized. Bukod dito sa mga magdadala ng kanilang pledge na pagkain, okay? Kundi ganun din to control yung food ay kinakailangan natin ng food committee. Ito yung isa sa mga gusto ko ding i-announce na nailagay dito ni Sis Matt. Yung preparation sa hall na gagamitin natin. Doon tayo sa Tito Mo JM, tama ate? So, kailangan natin ng decorations. So, may pagdidikitan, di ba? So, kahit man lang mga simple at kung sakasakali, since hindi natin to nagagawa ng mga nakaraang mga anniversaries natin, mag-prepare tayo ng photo booth. Nagkaroon tayo last time noon pero nabaliwala or hindi nagamit. Na ilagay natin siya kasi sa parang hindi applicable na place. So this time, since maganda yung venue natin, siguro magagawa natin yun. Diba? So, kailangan natin ng mga manpower ulit sa bagay na ito. Simple lang ito kung tutuusin. Okay? Hindi naman siya ganun kabongga. Pero sa mga ganitong paraan, at least magkaroon din tayo ng memorable na anniversary. Okay? Kahit sa simpleng paraan na katulad na itong mga to. Hindi na natin kailangan pabonggahin ng sobra-sobra. Just a simple celebration. Pero kaya pa rin kasi natin gawin itong mga bagay na to. So we have to make it as much as possible. So, once again, 2 sa attendance, 3 sa ushers or usherettes, food committee, hindi ko alam kung ilan ito, pero at the most ay kinakailangan natin ng manpower. Preparation, sino yung mga pwede nating maasahan sa decorations na ito. Please do approach us para nang sa ganun ay mai-secure natin. At hindi po natin ito magagawa ng 1 week preparation lang. So, as much as possible, nagsisimula na tayong pag-usapan nito. Ibig sabihin, mangungulit po uli ako sa ating mga GCs. Okay? So, kung nakukulitan na kayo sa akin, you can leave the GC. Hindi, joke lang. Hindi, biro lang. Huwag po kayong maglilib. Baka may maglib nga, pambihira. Kasalanan ko tuloy. Yun na. Hindi, I'm not encouraging yung paglilib. Maging participative lang tayo. Tama yung term ko, participative. So, with that, kung meron pang mga nakaligtaan, ay may post pa rin sa... yes. Oo nga pala. Ang theme natin ay... Psalms 133, verse 1. Saan na ba yun? Ayun. Dwelling together in unity. Ayan, yun yung title ng ating theme. So Psalms chapter 133 verse 1. Dwelling together in unity. So may kinalaman sa unity at working together yung ating saktong-sakto yung team natin. Thank you very much for asking that. At least meron tayong idea. So in decorations at the same time po pwede natin i-prepare. So any questions so far? Reactions or violent reactions? Clarifications? Yes. Doon po sa decoration,
po ba yung gagawin? No, hindi na natin ma-accommodate ang tarpaulin this time. Kaya yung simple decorations lang siguro. Na lesser yung value, pero okay pa rin siyang tignan. Yung balloons na lang. 12 balloons. Pwede rin. Why not? Tapos may 12 dance din at 12 candles. Yung tip natin ba, gawin mo na lang siya ng yung Layout. projector na lang. Hindi, meron talaga yon. Gagawa ko ng ganun. Ang diretso, kapag yung meron. Basta yung tingnan mo yung sina natin sa kasulat. Yung balloons na. 12 balloons at saka 12 candles. Tapos isasayaw natin yung tarp. Pwede ba ibalik na natin ng alugagala ng Bible? Actually, yes. Maganda sana na kwan. Hindi naman kung gagawin natin yan, hindi naman natin dinidiscourage ang cellphone. Okay? Pero hanggat maaari, okay, meron tayong Bible. Alam niyo kung bakit? Maganda pa rin na kabisado natin yung areas ng Bible. Okay? Isa yan sa discipline na dapat meron din tayo at the same time. Tama? Kapag sinabing Proverbs, alam mo kagad yun na pupuntahan. Hindi yun New Testament. Diba? Pag sinabi natin Ecclesiastes, alam ko yun sa New Testament. Mali! Diba? O inunahan ko na, baka may magsabi, yes! Kasi yan yung isang dinidisiplin ko sa sarili ko kasi nasanay na ako sa cellphone. Pero ang gandang balikan, back to basic na gawa. Correct. Parang nakakaano naman, pero maganda eh. Hindi yun sa pagiging outdated, mga mahal kong kapatid. Kung siguro iniisip natin, new generation na tayo, pwede na ang cellphone. Yes, pwede yan. Hindi natin dinidiscourage yan. Hindi natin ipinagbabawal yung phone. Pero maganda pa rin na meron tayong dala. And since nasabi na rin, para nang sa ganun, kapag mag-raise tayo ng ating Bible anthem, di ba? This is my Bible. Di ba? Although may pagkakataon siguro, hindi naman natin siguro sinasadya na makakalimutan natin yung Bible natin na iwan. Kaya makikihawak tayo sa this is his or her Bible. Di ba? Siguro hindi maiiwasan yun. Pero at least, hindi yung palaging ganun. Tama? Since binabanggit natin sa ating Bible anthem, this is my Bible. Diba? Although, hindi siya argumentably dun sa part ng cellphone na meron siyang Bible, okay? Pero ang problema nga lang kasi, aminin natin, maski ako nagiging problema ko din ito, Bible anthem, saka lang natin bubuksan si Bible. Hindi pa siya nagbubukas. Actually, kung yung gamit kong Bible app, mayroon pa siyang anong tawag doon? Ito. Ads, di ba? This is my Bible. Ay, Lazada. Kailangan ko muna siyang i-close bago lumabas si Bible, di ba? Yun yung mga disadvantage. Okay? So maganda yun at the same time. Handy si Bible app, okay yun, walang problema doon, pero maganda pa rin na maging discipline din natin at the same time. Okay? So, since nandyan pa siya na nag-i-exist, unless wala na siya. Okay? So, yun. Any further announcements will be mentioned sa ating GC and other things. So, dadako na tayo sa ating, ito pa, yung isang mahalaga din, yung ating tithes and love offering. So, dadako tayo sa ating community service, pero bago yun, naiikot muna yung ating tithes bag para sa ating tithes and offerings. So, hinihilingan ko yung kapatid na in charge para sa tithes bag.